Alam mo ba na may gamot na dating inakala nilang ligtas para sa buntis, pero naging sanhi ng isa sa pinakamalalang drug tragedies sa buong mundo? As a pharmacist and nurse, let me tell you a story. Noong 1950s hanggang early 1960s, ipine-prescribe sa mga buntis ang isang gamot na tinatawag na thalidomide. Ang purpose nito, pampakalma at pantanggal ng morning sickness o ang mga nararanasang pagduduwal at pagsusuka ng mga buntis. At that time, inakala ng mga doktor na safe ito, kaya malawak ang paggamit nito sa Europe at iba pang bansa. Pero, hindi pa ganon kahigpit ang drug regulation noon. Hindi pa required ang testing sa buntis o sa fetus bago aprubahan ang gamot. At di nila alam ang thalidomide pala ay may teratogenic effect. Ibig sabihin, nakakapinsala sa development ng sanggol sa sinapupunan. Dahil dito, libo-libong sanggol ang ipinanganak na may malformations. Walang braso, walang hita, may deformities sa tenga, mata at paa. Ang trahedyang ito ang naging wake-up call ng buong mundo. Dito nagsimula ang konsepto ng pharmacovigilance, ang patuloy na pagbabantay sa safety ng mga gamot dahil hindi pwedeng maulit ang ganitong pagkakamali. Ngayon, bawat gamot na nire-release sa market ay dumadaan na sa masusing pagsusuri. Lahat ng side effects at reports ay tinitingnan at inaaksyonan ng drug safety professional. So to be clear, ang thalidomide tragedy ang paalala sa ating lahat, hindi lang basta gamot ang iniinom natin. May kaakibat itong responsibilidad at pagsisiyasat. At sa likod ng bawat ligtas na gamot, may taong tahimik na nagbabantay para hindi maulit ang pagkakamali ng nakaraan. Ako si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. Para sa mga gamot tips, follow for more.